God is able. From disability to possibility. Isang pinagpalang umaga, hapon o gabi saan man kayo sa mundo mga kaagapay. Alam niyo po ba, napaka-espesyal ng buwan ng July, Hulyo para sa God is Able. And though August na po, Agosto na, punong-puno pa rin kami ng papuri, pasasalamat kay Lord. Dahil naganap po noong July ang ating Mission Week na pinamagataang Wheels for the World. Kasama po ng ating pong partner, sponsor, Joni and Friends mula po sa US. At sa buong linggo po na ito, tayo po ay nakipagtulungan. Kasama po ng mga church partners natin kung saan galing po ang ating guest ngayong gabi na ito. At ang ating pong community partners tulad po ng barangay, LGU at syempre samahang may kapansanan at mga therapist, mga doktor at eksperto upang talaga pong akapin at ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Yung sinong nakaraang linggo po na yun, nung Monday to Friday, nasa Quezon City at Pasig City ho kami, nagbibigay ho ng mga sukat, appropriately fit, assistive devices tulad po ng wheelchairs, crutches, and canes. Itong Wheels for the World. Pero more than that po, ang atin pong pinamigay ho sa kanila po ay ang salita ng Diyos, ang pangapanalangin po ng puso mula sa Diyos at yung pagmamahal ng Diyos to the gospel. Yan naman ang layunin natin sa God is Able, di ba? Na tayo po hindi lamang ho makabangon ng katawan pero makabangon po ng kaluluwa, makabangon ng buhay, makabangon ng mga pamilya ng may kapansanan at si Kristo lamang po ang gumagawa nito. So ngayon ay magkwekwentuhan po tayo tungkol sa ano nga ba nangyari pagkatapos lalo na ng Wheels for the World. Welcome po sa God is Able. Tayo po ay napapanood sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel, Channel 185. Alam to ni Ate Len. Channel 185 sa GCTV tuwing linggo ho, alas 10 ng umaga. Tayo po ay pwede ho i-message ngayon sa comment section ng Facebook ng 702 DZAS. I-message po kami ng inyong mga pagbati, ng inyong mga panalangin. At kung gusto nyo makipag-partner sa God is Able, mag-send na kayo ng private message sa amin. But pwede rin po mag-message sa smart number nating 0999 223-5675, sa globe number nating 0916-296-6620 at pwede pa rin ho tumawag sa landline 8654-3322 local 401. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kamusta mga kaagapay? Agosto na po. Maulan sa labas pero sana umuulan pa rin ho ang pagmamahalan po sa puso ng bawat isa. At sana naambunan ng pagmamahal na yan ang mga taong apektado ng kapansanan. Kaya po may God is Able. Kami po ay nandito ho para makipagtulungan sa inyo, mga kapwa ho namin tagasunod ni Jesus Christ. At dahil sumusunod tayo kay Jesus Christ, layunin ho natin po makapagtatag ho ng ministry na talagang tapat kay Jesus Christ. At isa ho dyan, ang disability ministry. Ang talagang pag-abot sa mga tao po na may mga matinding kapansanan, sakit, pinagdadaanan sa buhay. Abutin sila at mga pamilya nila. Ang sinasabi nating largest minority group sa mundo. Napakadami po, higit 1 bilyon sa mundo ang apektado ng kapansanan pati pamilya nila. Imagine that po. Napakalaking mission field. At ginagawa ho natin yan sa pamamagitan ng training, atin pong mga events tulad ng conferences, at syempre po ang atin pong gift of mobility o pamimigay ng assistive devices. If you'd like to partner with us, gaya nila Ate Len, please message us sa ating Facebook page, God is Able International Foundation. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik, napakasaya ng usapan na to. I-welcome po natin po isa hong nating volunteer sa Wheels for the World. Siya po ang parang tumayong coordinator ba, punong abala. Hindi kami pinagkulang sa pag-alaga, hindi kami pinagkulang sa tubig, hindi kami pinagkulang sa pagkain, hindi kami pinagkulang sa panalangin at pagsisilbi ng team nila sa Lighthouse Bible Baptist Church diyan po sa may Tatalon, Quezon City. I-welcome po natin si Ate Len. Ate Len, good morning. Welcome po sa God is Able, Miss Len Alidon. Yes po, Pastor. Good morning po sa lahat. Good afternoon, good evening po sa lahat po ng tagapakinig at nanonood po sa programang ito sa God is Able. Lalo na kay Pastor Paulo na siya po talaga ang nahirapan ngayon para ma-accommodate lang po itong interview. Thank you po, Pastor. Medyo hindi po ako masyadong picky kaya sorry po sa lahat.
Ay, pero kayo po ay nasa Zoom at ang Zoom po ay ginagamit ng maraming techie ngayon. Kaya para na rin kayong honorary techie, Ate Len. Ano po, dahil kayo po ay kasama namin ngayon, yun ang mahalaga. Kayo ay kasama kapanayam natin today. So Ate Len ng Lighthouse Bible Baptist Church, baka pwede ho mabilisan makwento nyo lang sa ating mga tagapakinig, Ate Len. Paano ba kayo tinawag ni Lord sa Lighthouse? Ano ba ang inyong ginagawa ngayon sa Lighthouse Church at Foundation? Actually po, Pastor, dito sa Lighthouse sa Tatalon, bago lang po ako. Since 2007 po ako dito napunta sa Tatalon. Kasi po, before sa mga taon na yan, ay nandoon po ako sa Samar. Pero mayroon pong pagkakaparihas yung work ko doon sa Samar kasi I was working since 1997 sa Eastern Samar Development Foundation at napunta po ako dito sa Tatalon nung 2007 dito po sa The Great Lighthouse Foundation. At ano po ang inyo pong present po na function or katungkulan po sa Great Lighthouse Foundation? Okay po. Dito naman po sa foundation ng Lighthouse, ako po ay isang coordinator sa ating community. Yun po ang trabaho ko as of this present po. At ako po yung nakikipag-communicate sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kung mayroon po kaming mga dumarating na mga project, ako po yung nagko-coordinate doon po sa community natin, lalo na sa Barangay Tatalon. So talaga po palang coordinator po kayo. Kaya po pala napakahusay ng inyong pong pag-serve with us ng Wheels for the World. Ate Len, nabanggit mo kayo po ay coordinator para sa isang foundation at syempre sa church sa likod nun, sa community level po. Ano? Bakit ho napakalapit ho ng puso nyo sa komunidad? Ito ba'y bagay na natutunan nyo sa Samar o sa jabang ginawa kayo ng Diyos na malapit sa tao? Saan nyo ba nakuha itong puso nyo for community? Salamat po, Pastor. This is a great opportunity to me to serve the people. Kasi po, since nag-work ako sa foundation doon sa lugar namin hanggang napunta dito, parang ito na po talaga yung malapit sa puso ko na trabaho. Kasi doon din sa lugar namin, yun din po yung trabaho ko bilang po community coordinator hanggang napunta po ako dito sa Tatalon. Sobra pong malapit po sa puso ko. Hindi ko alam kung gusto ko lang maging marites. Pero talagang ito na po yung itinadhana yata ng Panginoon sa akin. This is a calling for me also to serve the people. Kakaibang marites yan, ha? Yan yung marites at your service. At your service. Ibang klaseng marites so ito. Panawagan talaga ni Lord si Ate Len. Siguro sinasabi sa atin ni Len, yung pagiging Ate Len niya. Yun na lang itatawag ko sa iyo, Ate Len. Talagang nilapit siya sa mga tao ni Lord. And siguro magandang palaisipan sa atin ito, no? Kung kanino ba tayo nilalapit ni Lord. Kasi yung panawagan magsilbi sa community, kailangan maging bahagi ka muna ng community. Siguro mamaya papakwento ko kay Ate Len yung kanyang experience sa community, siguro sa pinanggalingan niya, maging sa Tatalon. Kailangan ho natin maging parte ng kung saan tayo nilagay ni Lord. Whether pamilya mo yan, yung immediate neighborhood, yung subdivision, yung barangay, o yung opisina o negosyo, kailangan magbilong tayo kasi ginawa tayo ng Diyos for community. Hindi ho basta-basta si Ate Len naging community worker. Hindi siya basta-basta naging ministry worker ng Lighthouse Foundation. Kinailangan siyang tawagin ni Lord, ilapit ni Lord sa mga tao po na kanyang paglilingkuran. So ikwento mo ngayon, Ate Len, sino-sino po mga tao po? Kani-kanino ka po nilapit ni Lord sa iyo mahabang karanasan bilang community worker? Una po sa lahat, Pastor, sobra po akong blessed dahil ang pagbigay ng calling sa akin ng Panginoon sa mga tao, hindi lamang po na kung mayroon po tayong project para magbigay sa kanila, kundi yung pagtawag sa akin ng Panginoon upang ipadama din natin, kasi tayo ay anak ng Diyos, kung ano ang natanggap natin na biyaya galing sa Diyos, yun yung pinaka-importante sa akin na pwede kong i-share sa kanila, lalo na po ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Yan po talaga, Pastor, ang unang-una na ako ay nagpapasalamat. Pangalawa po, naging pagpapala po din sa akin para yung buhay ko din magamit sa ministry na ganito.
may mga pagkakataong mga pwedeng i-share sa kanila, hindi lamang po yung Word of God, kundi yung sa iba't ibang uri ng pakikipag-ugnayan sa kanila upang sila din po ay madala po natin sa church halimbawa o sa lahat ng bagay na pwede nating i-share sa kanila tulad ditong Wills for the World. Kasi nakatanggap po sila, hindi lamang sila nakatanggap ng isang bagay, natanggap pa nila ang Panginoon sa kanilang buhay na kanilang tagapagligtas. Ganda po na sagot ninyo. Napakahalagang prinsipyo sa buhay, mga kaagapay. Kahit sa mga may kapansanang nakikinig nito. Kung ano ang binigay sa iyo ng Diyos, ipahagi mo sa iba. At parang pinupunto ni Ate Len, ang mga kayamanan ho sa buhay, hindi lang naman kalusugan o pera o trabaho o kahit ministry. Ang kayamanan sa buhay po yung regalo ng Diyos sa kanyang salita, yung sinasabi ni Ate Len. At sa salita na yan, sa gitna ng salita ng Diyos, diyan ho natin matatagpuan si Jesus Christ, pinakamahalagang regalo ng Diyos. At yun po yung binabahagi ni Ate Len. Di naman niya to ginagawa para lang sa kanyang sarili o sa kanyang asosasyon o grupo. Ginagawa niya to para kay Lord. Kasi ang panawagan ni Lord sa ating lahat, kung ano binigay ng Diyos sa atin, ibahagi natin sa iba. At kung si Kristo ang pinakamabuting kayamanan ang binigay ng Diyos sa atin, ay lalo na po siguro na ibahagi natin sa iba. Nakakatuwa, Ate Len. At syempre, subok na yan sa buhay mo, Ate Len. Ilang taon ka na po ba nag-serve sa community, Ate Len? Dito po sa Tatalon since 2007 hanggang ngayon po. Hanggang ngayon, 2000. Sa Visayas po ba, may ganong karanasan na rin po kayo sa Samar? Yes po, Pastor, kasi nagkaroon po kami ng programa doon po sa lugar namin ng microfinance. So yun po yung trabaho ko din as loan officer at community organizer. Praise ng Diyos sa buhay nyo. Nabanggit nyo kanina po, nabanggit nyo na yung ating pinagdiriwang ngayon, Wheels for the World. Kung saan namigay tayo ng mga assistive devices. Ano nakikita nyong kahalagahan nun, Ate Len? Kasi sabi natin, binabahagi natin si Jesus Christ. Bakit kailangan pa natin isipin na magbigay ng wheelchair o kaya magbigay sa ibang kaso, magbigay ng makakain, sa ibang pagkakataon, magkonekta sa mga magbibigay ng edukasyon o trabaho? Bakit natin kailangan isama yun kung si Jesus naman po pala ang kailangan ng tao? Para sa akin, Pastor, minsan kasi may pagkakataon na yung mga person with disability napapabayaan po. Parang naisang tabi. Hindi natin nalalaman na sila po ay may kaluluwa din tulad natin. Mayroon po silang puso't isipan na nangangailangan din po ng aruga pa para sa kanila. Para sa akin po, sobrang importante din sa atin kasi kung baga mayroon lang silang mga konting diferensya pero ang kanilang puso, ang kanilang isipan ay kumpleto na pwede natin silang bigyan ng pagkakataon ng pag-aaruga, pagmamahal na napapabayaan minsan ng iba. Na minsan din, porket mayroon silang kapansanan, parang wala na, isang tabi na sila, nasa sulok na lang po. So ito yung pagkakataon na kailangan natin, tayo mismo, na mayroon po tayong capability na sila ay maging kabahagi sa komunidad, sa lahat ng bagay, kung ano ang mayroon tayo. Lalo na po, mayroon silang kaluluwa, actually, Pastor. May kaluluwa sila na kailangan nila, kung ano yung natanggap natin, matanggap din sila. Ma-recognize sila ng government, ma-recognize sila sa ating mga simbahan at kung saan pa kailangan sila. At ano po yung nakita nyo pong parang kahalagahan ng wheelchair halimbawa o assistive device? Ano yung naitulong nito sa tao po na sinasabi nyong kailangan si Lord? Sobra po, Pastor, mahalaga sa kanila. Tulad ng isang bisis po na binisita namin, isang si Toledo po. Kasi dati po hindi siya makalabas dahil wala po siyang ganitong devices. So sa ngayon nung nagbisita kami, ito na po ngayon yung naibigay sa kanilang wheelchair at saka walker. Dati po, nasa sulok lang po siya. Ngayon nag-enjoy na po siyang lumabas. At hindi lang lumabas, nakipagmingle na po siya sa kanyang kapwa young people. So dati po, parang ayaw niya. Ngayon ini-encourage na siya
ng kanyang kapwa young people na hindi na siya binuboli ng mga tao. Kasi nakakalabas na po siya eh. Mayroon na siyang gamit. Yun yung malaking kailangan nila. Isa pa po, mayroon pa po kaming nabisita na hindi din siya makalabas dahil wala po siyang gamit. Ngayon, 2 times na po siya namin nakakasama dito sa church. So yung kanyang personalidad, na ano na siya, natuturuan na siya para makipagmingle sa mga tao. At syempre, ang pagmamahal din kasi may pagkukulang ang kanyang pamilya, na ipapadama natin yung pagmamahal natin sa kanila, pag-aaruga natin sa kanila para makabilang sila sa society natin. I think yun yung mahalagang mga kaagapay sinasabi ni Ate Len, yung maging kabahagi, ma-accept sila sa society, ma-accept sila sa pamilya, ma-accept sila sa church. Kaya ho tayo nagbibigay ng wheelchair, kaya tayo nagsisikap sa ibang grupo, bibigay ng pagkain, ayuda, iba nagbibigay, kumukonekta sa gobyerno para sa edukasyon, trabaho. Kaya tayo nag-extra mile at nagbibigay ng paunang serbisyo ayon sa felt need o pangangailangan tulad ng pagkain, tulad ng edukasyon, tulad ng pag-aaruga, is because gusto natin ipadama sa kanila na tanggap sila, na may halaga sila. At sa ganung bagay, sa munting gawa natin bilang tao, nawa, gamitin to ng Diyos upang makita nila na natanggap sila ng Diyos, na mahal sila ng Diyos. At hindi tao kundi si Kristo Jesus ang talagang kayang umakap at magbagong buhay sa kanila, magbigay ng kahulugan at direksyon sa buhay nila. May halaga yung wheelchair, mga kaagapay. Baka iniisip nyo, wheelchair lang yan, nabibili lang sa tabi-tabi yan, o kinasanayan naman yan, o SOP naman yan. Maaring iniisip nyo, isang pack lang naman ng relief goods yan kapag may baha. Diba? Ayuda lang naman yan. O iniisip nyo, kinonekta ko lang naman siya sa City Hall para magkaroon siya ng pagkakataon mag-TESDA, mag-vocational. Alam nyo, wala hong maliit sa ekonomiya ng Diyos. Lahat yan na pagtugon natin sa pangangailangan nila ay mahalagat gagamitin ng Diyos. Naalala niyo po, mga kaagapay, yung pinapakain ni Lord Jesus Christ yung higit sa 5,000 o 4,000 sa Gospels. Ba't pa pinakain ni Lord yun? Ba't binigyang pansin niya? Napakainin pa sila. Kasi kailangan nila kumain . Kailangan nila mabuhay. Ganon din sa may kapansanan. Para makilala nila si Lord, kailangan nila mabuhay. Kailangan nila kumain. Kailangan nila maramdaman na may halaga, tanggap sila sa lipunan. So Ate Len, sobrang halaga ng punto ng sinabi mo kanina. Ate Len, ano ba yung sa pagpapasyal-pasyal mo sa Tatalon? Nakwento rin sa amin ni Pastor Peter Huto sa aming mga usapan noong nakaraan. Ano yung mga nakita mong pangangailangan nila? Bukod sa hindi sila makalabas, ano pa yung nakita mong mga sitwasyon, kalagayan, kahirapan ng taong may kapansanan sa Tatalon, sa Quezon City? Ang isa ko pong nakita sa kanila, sa sitwasyon nila ngayon, Pastor, bali ilang beses na po ako lumabas at nakausap po. Hindi pa po lahat na bisita namin. Ang kanilang problema pa po ay okay na po sila, nakakalabas na sila dahil may gamit. Ang kanilang financial na pangangailangan, lalo na po yung maintenance ng gamot. So, mayroon man silang gamit pero kulang naman sa financial para makabili ng kanilang maintenance. So, may time pa po talaga na inaatake pa sila sa kanilang mga sakit. Pero yung nakita, isang recipient po natin, yung nakita namin na mayroong wheelchair, mayroong walker, na hindi namin inaasahan, Pastor, nung pumunta sila dito sa church, as in talaga sa sobrang excited nila, nakapaglakad siya, na mayroon lang umaalalay. Nakaakyat po siya sa second floor, Pastor. So, ibig sabihin, kahit may pangangailangan silang iba, lalo na ang maintenance kasi malaki po talaga ang maintenance niya, dahil sa excitement na makakapiling nila ang maraming tao, na-feel nila yung pagmamahal at pag-aaruga natin sa kanila, nakaakyat po siya dito na mayroon lang alalay, wala siyang device na ginamit. So, yun sinabi ni Pastor Peter na malay natin pagdating ng panahon, makalakad na talaga siya at magamit siya na instrumento dito sa simbahan, magkaroon siya ng isang ministry dito sa simbahan namin dito sa Tatalon. So yun yung sobrang
ano sa puso namin na mayroong ganyang result sa ating ginawang Wheels for the World. So yun lang po Pastor, ang financial na pangangailangan nila dahil mayroon talaga silang mga karamdaman na hindi maiwasan na may pagkakataon na wala silang pambili ng gamot na umaatake pa rin po yung kanilang mga sakit. Salamat sa yung sharing, Ate Len. Dalawang bagay na aking nais diinan dyan. Una, kailangan talaga natin tulungan ng bawat isa. Kaya nga ho, partnership tayo sa community. Kasi nabanggit ni Ate Len, kailangan ho ng financial help. Di naman natin maiwasan ang tanong na yan. Kasi marami ho sa may kapansanan ay nasa kahirapan din ho dahil ho hindi ho sila makalabas, hindi sila makapagtrabaho. Especially pag sila po ay padre o madre de pamilya, kumbaga. At iba ko sa kanila hindi nakakapag-aral po dahil po sa kanila po mga limitasyon at hindi naman ho maraming pagkakataon sa may kapansanan. Ilang negosyo lang po ang sensitibo at may ganong opportunity sa mga deaf, sa mga tao po may autism at iba pa po. So kailangan natin po magtulungan. At kaya po sa God is Able, naniniwala tayo na ang church, siya ang magiging facilitator. Siya ang magtatawag bilang salt and light, magtatawag sa pamahalaan, magtatawag sa mga NGO, magtatawag sa mga negosyante, magtatawag sa mga doktor. Paano natin mapupunan yung malaking pangangailangan sa gamot, pangangailangan pinansyal, pangangailangan pang araw-araw ng mga may kapansanan. So, very good point yan, Ate Len. Hindi natin pwede gawin mag-isa ito. Hindi natin kakayanin bilang church lahat ng mga pinagdadaanan dahil sobrang dami ho. Yung pinansyal nga ho, nasa tuktok pa lang yan. Pag pumunta ka sa loob ng bahay, may health concerns, meron pong relational concerns at syempre may spiritual concerns mayroong pong problema ho sa pagtingin sa sarili at pakikipag-relate sa pamilya at sa Diyos, sa mga may kapansanan po nating mahal. Marami ho tayong kailangan pagtulungan at ang church ang magtatawag. Ang church ang facilitator dahil tayo po ang representative ng hari ng mga hari at tagapagligtas. Pangalawa na napulot ko sa sinabi ni Ate Len, ang laki pala ng epekto, Ate Len, ng church. Sinasabi mo kanina, hindi siya makapaglakad, dinala sa church. Nakatayo na syempre may assistance. Iba sa atin nag-aantay ng milagro, di ba? Bisa nagle-lay hands tayo, gagaling ka in Jesus' name. Posible naman kung kalooban ng Diyos. Pero yung ganun, pumunta ng church, milagro yun eh. Imbes na nagtago siya sa bahay, pumunta siya sa church, inakap siya ng church. Nakatayo siya, umakyat sa second floor, mga kaagapay. Milagro na po yan ng Diyos. So, praise God. Ate Len, meron ka pa bang ibang mga kwento sa mga naabutan natin sa Wheels for the World na talagang naka-bless sa'yo, naka-minister din sa'yo? Mayroon din po, Pastor. Yung isa nating recipient po na namatayan po nung kambal. Siguro alam niyo po yun na 7 years old, si Russell po, na matay po, na lunod po yung kanyang kambal. Isa pong pagpapala para sa akin kasi ito po yung pagkakataon na nakipag-communicate. Actually, siya po yung unang nakipag-communicate sa akin dahil namatay nga po. Pero yung sobrang nakapagpaantig ng aking puso, nung nag-forward po ako ng link para makapanood siya ng aming service. Kasi sobra pong sinabi niya na ang pagpapasalamat niya na mayroong mga tao na concern para sa kanilang kaluluwa. Napanood po niya Sunday na service namin at simula po noon hanggang ngayon, lagi na po niyang inaabangan yung service para mapanood po niya. Sabi pa nga niya, sobrang blessing po sa kanya kasi mayroong mga tao na nag-share ng ganyang mga pagkakataon. Kasi yung iba namang sinasabi niya, punta ka dito kasi hindi naman talaga siya makapunta. Pero dito sa link na to, kahit sa bahay lang, pwede nilang mapanood. May mga nag-i-invite pumunta sa ganitong pagtitipon, hindi naman nila kayang pumunta dahil maliliit pa po yung kanyang mga anak. Pero nung napuntahan namin at nabigyan ko po siya ng link, so yan yung time ng pagkakataon na sobrang na-appreciate niya ang pakikipagkaibigan at yung pakikipagmingle nila sa tao. Actually, Pastor, mahirap din talaga sila. As in, mahirap din po ang kanilang hanap buhay, sobrang wala din. Umaasa lang din sila sa bigay ng kanilang mga biyenan.
Pero ang blessing daw po sa kanya, nakakilala siya sa Panginoon. At hindi lang nakakilala, nakakapanood pa siya. Grabe po. No? Iyon po, kinakwento ni Ate Len, isang link lang po. Mga letra na kinaka-copy-paste lang natin sa cellphone. Pati yun gagamitin ng Diyos kapag inabot mo yung tao may kapansanan. Dahil po sa teknolohiya, naaabot na ho natin na mas nakararami. Ano po. At sa awa ni Lord, kahit pa paano may pang-data pa ho sila, nakakapanood sila ng worship service. Marami ho may kapansanan, maniwala po kayo, hindi ho nakaka-attend ng worship service sa church. May problema sa access, may problema ho sa pamasahe, may problema ho sa dignidad. Iba ho nahihiya pumunta sa church. Nahihiya ho. Kaya mahalaga po ang church equip para ho i-minister disciples sila kasi baka minsan tayo ang dahilan. Kaya sila nahihiya. Baka mamaya napapahiya natin sila. Wag naman sana. Ano po. Minsan nahuhusgahan natin sila. Wag naman po sana. Pero yun po, nabanggit ni Ate Len, kung sa gayon, abutin natin kahit sa internet. At gusto ko po yung isang ginagawa ng Lighthouse Bible Baptist na kinukwento ni Ate Len. Pinupuntahan nila. Iba pa rin kasi yung presence eh. May magagawa yung online, may magagawa si pastor pag Sunday, pero minsan iba ho yung magagawa ng mga manggagawa ng mga workers ni Lord, tulad ni Ate Len, tulad ng mga nakikinig nito, na pumupunta sa bahay-bahay. Visitation ministry ang tawag natin dyan, Ate Len. Kamusta yun? Nabanggit mo kasi marami na kayo nabisita. Anong mga nangyayari pag bumibisita kayo sa bahay nila? Ano mga na pinag-uusapan nyo? Ano ginagawa nyo pang ministry sa kanila? Pinagpe-pray nyo ba sila? May inaabot ba kayo? Ano usually nangyayari pag nagbabahay-bahay po kayo? Sa ngayon po, Pastor, this week lang po kami nag-start para magkaroon po ng visitation. Actually, nung unang pagbisita ko, talagang hinanap ko muna si Miss Myla kasi alam nyo naman po dito sa Tatalon, yung mga kasulok-sulukan, minsan malilito ka sa kanilang mga address na ibinigay sa atin. So, nagpatulong po ako nung una para puntahan lang sila, kumustahin lang po kasi gusto ko malaman yung mga bahay nila. Yun yung una po namin ginawa ni Miss Myla. Nagpasama ako, inisa-isa ko puntahan yung mga kasulok-sulukan na minsan ang hirap talaga pasukin, Pastor, pero dahil yan po ang magandang ministry para sa atin, di ba? So yung pangalawa na bisita na ako mismo, yung tinanong ko sila ano ang inyong masasabi na ngayon mayroon kayong mga ganyang gamit at ang sitwasyon, talagang kailangan alamin yung mga sitwasyon sa kanilang mga pamilya. So yun po yung pangalawang bisita at pangatlong bisita nalaman na din po namin na mayroon talaga silang sobrang importante na pangangailangan. Yun na nga yung nasabi ko kanina, yung gamot. Kasi kahit mayroon silang gamit, kung walang gamot, yun pa rin po yung nangyayari. Inaatake pa rin po sila sa kanilang mga sakit. At yung iba naman po na may pagkukulang ang kanilang mga pamilya na medyo isinasantabi lang sila, yun yung siguro mas maganda pa maging ministry po namin na kami po din ang magbigay o mag-educate sa kanila na ang mga bagay na ito dapat ma-accept ng kanilang pamilya. Kahit wala na tayong kainin, basta ma-accept lang. Yun nga yung isang nabisita ko. Kahit mahirap, kahit wala silang pagkain na 3 times a day makakain sila, basta yung acceptance ng pamilya, maituro din sa kanila, Pastor. Yun talaga yung medyo malaking problema sa mga person with disability. So, kailangan pa po natin siguro Pastor, kung mayroon pa tayong ma-extend sa kanilang tulong para ma-educate yung family to accept their situation. So, yun din po yung nakita naming kailangan. Maliban lang po kasi hindi naman tayo nakakapagbigay ng malalaking support. Actually, mayroon po kaming tinutulungan dalawa, Pastor, na makapagbigay kami ng maintenance dahil medyo expensive din. So dalawa po lamang ang start pa lang na makapagbigay kami ng kanilang maintenance. Siguro sa susunod, yun nga po yung sinasabi kong paano natin sila i-educate, Pastor, yun ang kailangan, yung family, para ma-accept nila yung sitwasyon ng kanilang kapamilya. Salamat, Ate Len. Mahalagang insight yan. Gabay sa atin.
acceptance po, no? Babalik na naman sa pangangailangan panloob eh. Spiritual, pangangailangan ng kaluluwa, pangangailangan po ng kalooban. Minsan sabi nga ni Ate Len, hindi naman sa sinasantabi natin, pero po, minsan kahit mahirap kumain ng 3 beses sa isang araw, pero pag meron pong acceptance, pag may pagtanggap sa pamilya, parang busog pa rin po. May laban pa rin yung may kapansanan. Tuloy lang ang buhay. Ano po, mga kaagapay. At ito po yung maganda sinabi ni Ate Len, ano po, kailangan po natin i-educate, i-equip. Pero more than that, bigyan ho ng tamang pananaw at puso ang mga pamilya. Hindi ho ba ministry ho ng church ho yan? Hindi naman ho ministry ho ng gobyerno ho yan eh. Hindi ho yan ministry ng doktor at therapist eh. Ito po ay specialization at panawagan ng body of Christ. Na ang mga tao pong broken, families that are broken, i-restore natin through Christ. Kasi si Christ naman ho ang nagtuturo ng pagpapatawad, nagtuturo ng acceptance. Gaya ng pag-accept niya sa atin nung tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, mga kaagapay. Kaya ho, tayo mga church, dapat ho, sorry po sa word, dapat meron talaga tayo pong pangunguna sa disability ministry. Itong Wheels for the World, hindi lang dapat tuwing July ho ito. Dapat to ho, every day, sa iba't ibang bahagi kung saan may body of Christ. Kasi para sa ating lahat, ang Wheels for the World. Because ang Wheels for the World is about the heart of Jesus. Gulong lang po yan, gamit lang po yan, pero sa likod po niyan, ang puso niyan, ang puso ng Panginoon para sa may kapansanan. Ate Len, pinupukaw at binabangon mo nawa lahat na nakikinig nito na mag-isipang mabuti. Ano mga magagawa natin bilang church? Marami. At kailangan tayo. Minsan sa Dobe, sobrang daming problema sa labas, sa lipunan, sa bansa. Parang gusto na lang natin magtago sa church. Tayo-tayo na lang. Basta tayo saved. Basta tayo masaya. Basta tayo may ministry. Marami pa ho tayo magagawa sa labas. At pinapatunay ni Ate Len sa house visitation ministry nila na may magagawa tayo. Mahalaga din sinabi ni Ate Len na kailangan tayo may visitation ministry. Isa ho yung bagay ho na ini-emphasize, dinidiin namin sa church partners ng God is Able. Pagkatapos natin magbigay ng wheelchair, bisitahin natin. Kamustahin natin sila. Hindi lang yung wheelchair, pero yung may kapansanan po. Isang tao po na medyo natuwa po kaming lahat ng Wheels for the World ay yung bata pong si Austin. At nung isang araw, nakita ko po yung Facebook post ata, si Ate Len ata yan po. Hindi ko alam kung sino. Pero si Austin ay nasa bahay, nakangiti at nakikipaglaro. Ano ba ang kwento ni Austin, Ate Len? At kamusta na po ba siya? Ayan po, Pastor. Nabisita po namin yan si Austin. Kasama po yung kanyang nanay. Sobra po siyang natutuwa. Yun yung sinabi ko po kanina, Pastor, na nakikipaglaro na po siya sa labas. Kasi dati po hindi po talaga siya lumalabas dahil binubuli po siya. Ngayon, simula po siyempre mayroon po tayong counseling na sinabi namin, huwag lang po kayo doon sa loob lang ng bahay. Pwede naman po kayo na lumabas. Kaya ngayon, dahil mayroon na po din siyang gamit, nakakalabas na po siya, nakikipaglaro na po siya. At saka, yan po, Pastor, yung sinabi ko kanina, na sa sobra po niyang excited, nung pumunta sila sa church, siya po yung umakyat na hindi namin inaasahan. Kumuha kami ng wheelchair para buhatin po siya, pero hindi po siya nagpabuhat at inalalayan na lang po siya at naglakad paakyat po dito sa church. Yan po si Austin Toledo. Si Austin pala yun, natutuwa po ako dahil nung nag-Wheels for the World po, mga kaagapay, para nabigyan kayo ng sulyap sa nangyari. Ako'y nandoon sa prayer room na inaasikaso. Mamaya, nakarinig ako, nagpapalakpakan sila sa labas. Yung mga kasama natin sa US, yung ating mga kasama, pati sila Maylin sa barangay. Nagpapalakpakan. Sabi ko, ba't nagpapalakpakan tuwan-tuwa sila? Kasi si Austin. At alam niyo po itong batang si Austin, ang ganda ho ng ngiti. Sobra pong ganda ng ngiti. Nakakahawa, infectious, tagos sa puso ang ngiti ng batang to. And to think nabubuli pala siya. And to think hirap siya sa buhay. Tapos nakakangiti pa siya, Ate Len, Sobra. Talagang siya, palangiti po siya talaga, Pastor. At saka nakakaintindi po siya. Hindi siya na yung parang person with disability na wala lang. Siya mayroon po. Nakaka-recognize siya lahat. Nakakaintindi po siya at nakakapagbasa po siya. At ang masarap pa doon, Pastor, yung nanay niya tumanggap po sa Panginoon. Praise God.
Tapos, ang ano pa po, Pastor, gustong-gustong sumama yung lola kasi doon po sila nakatira sa lola at saka yung tatay. Kaya lang nung time na sinundo po sila, hindi na na-accommodate dahil kasama din po yung isang kapatid. Siguro sa susunod, next Sunday, baka makasama na din po namin yung lola at saka yung tatay. Kakatuwa naman. Gusto ko talaga yung spirito ng church. Hindi nagkasya this time, next time, magkakasya na sila. Merong can-do attitude talaga itong mga kapatid natin sa Lighthouse. Praise God for you. At pagbati na rin kay Bishop Ruben, by the way, ng Lighthouse. Mapunta na ako sa Wheels for the World. Medyo balik tayo doon sa July. Sariwain natin yung July. Siyempre po, mga bagong magkakaibigan, magkakasama pa lang tayo po, kasama ng mga partner sa US, God is able, kayo po. Ano po mga nakita, naramdaman, natutunan nyo po sa ating samahan nung 3 araw lalo na po sa Quezon City? Sa aking experience po, Pastor, nagpapasalamat po ako na nagpapasalamat kami as Lighthouse Bible Baptist Church at the Great Lighthouse Foundation na naging kapartner po kayo namin, ang God is able. Matagal na po yan kasi si Bishop po talaga yon yung kasama ni Sir Moses nung mag-umpisa po yung God is able. At nagpapasalamat din po kami dahil mayroon pong Johnny and Friends na ating kaagapay na nagbibigay ng kanilang pera kasi nagpunta po sila dito para gumastos din, namasahe sila, kumakain. Naging kasama po natin sa Wheels for the World nung July 12 hanggang Friday po, Pastor, naging kasama kami hanggang doon sa Pasig. As in talagang sinundan kayo, sinundan namin kayo at nagpapasalamat po kami sa pribilehiyo po na inyong pong ibinigay para sa amin na naging kasama po namin kayo. So, sobrang blessed po kami kasi actually, unique po kasi itong ministry, Pastor. Sa pag-ministry ng person with disability, lalo na sa mga churches, hindi naman masyado nating napapansin ang mga ganitong bagay. Although mayroon po tayong ministry para sa mga deaf and mute po. Pero itong sitwasyon po nila na mayroon mga kapansanan talaga na sobrang, yung iba pa nga, parang sobrang malala, di ba? Pero na-recognize po. So ito yung nakaka-bless para sa isang foundation na naging kaagapay namin, naging katuwang po namin para magkaroon po kami ng ministry sa mga taong nangangailangan na mayroon din naman silang pangangailangan personal, kaluluwa po nila at mga ganitong sitwasyon sa kanilang mga buhay. Sobra po kaming blessed, Pastor, with Johnny and Friends, God is able, na kayo po ay nakapili din sa amin na kami ay maging kapartner ninyo sa ministry na ganito. So, sobra po kaming blessed po, Pastor. Natutunan namin ang pagmamahal sa ganitong mga may kapansanan na sa amin parang wala lang din, di ba? Kasi ang society natin, pag mayroong mga ganitong sitwasyon ng mga klaseng tao, parang wala lang. Diyan na lang kayo sa tabi, di ba? Para sa atin din sa church, dapat din pala kailangan din natin ma-orient yung ating mga kapatiran na itong mga tao talaga kailangan din nila ng salvation. Kailangan nila ng pag-aaruga, pagmamahal na tulad din sa mga normal lang na tao. Salamat kung gano'n, Ate Len. Kung meron man po kaming naidagdag sa inyong buhay, sa inyong ministry, purihin ng Diyos at maraming salamat. At natutuwa rin kami, Ate Len, sa inyo. Kami sa God is able. Sa ating mga church partners, sa inyo po, dyan sa Lighthouse, sa mga kasama sa JL, sa Pasig, kita ko namin po yung inyo pong commitment at dedication po. At sa atin pong karanasan sa Quezon City, nakita natin po yung excellence din ho ng inyong service. Alam ko po, sanay po ang inyong church, ang inyong foundation sa mga relief operations. Minsan, that can be good, pero minsan pag sanay ka na kasi, minsan that can also work against you. Pag sanay ka na, maging magaling sa service. Pero kayo ho, magaling na po, may puso rin. Minsan nawawala yung puso sa ministry kasi gawa ng gawa, dami ginagawa. Pero ang ganda ho dahil sa struktura natin sa Wheels for the World, may nag-aaruga sa umpisa pa lang, sa ushering pa lang, may sumasalubong, nagpapakain.
Tapos may nag-a-usher o may umaakay hanggang sinusukatan sila sa wheelchair. Siyempre sa dulo ng lahat ng to, may nagpe-pray, may nagka-counsel, may nagbabahagi ng gospel sa kanila. Dama yung puso. At yun po yung bagay po na gusto natin sa mga partners talaga natin. Yung may puso. Magagaling na mga partners natin kahit saan sa Pilipinas, kahit malaki, maliit, quote-unquote yung church, may puso. Lahat sila may puso. Kasi sabi ni Ate Lynn, hindi madaling ministry ito. Kaya nga siguro hindi pinapasok ng lahat ng church. Hindi naman sa pag-aano po. Naintindihan natin, bawat church may pinagdadaanan. Pero marami siguro church na may alinlangan. Yun lang siguro masasabi ko. Dahil nga siguro hindi equipped o hindi maalam sa bagay na to o natatakot. Dahil pag pinasok mo ang buhay ng tao may kapansanan, marami ka papasukin. Maraming pangangailangang makikita. Pero wag tayo mangamba, wag tayo umatras kasi si Lord naman ang dala natin. Si Jesus naman ang pinapangaral natin sa kanila. Siya naman ang ino-offer natin, hindi naman sarili natin. So Ate Lynn, salamat. Napakasarap nyo po. Lahat ng partners natin sa Wheels for the World. Napakasarap, napakabuti nyo pong kasama. At napakasarap ng pagkain na inyong hinanda sa amin. Mabiro ko lang si Ate Lynn, hindi kami pinagkulang sa tubig at sa pagkain at sa pag-aaruga ni Ate Lynn. So marami po pala kayo natutunan doon. And ano siguro Ate Lynn ang inyong mga pangarap, panalangin para sa mga taong inabot natin sa Wheels for the World pag iniisip nyo sila? Siguro Pastor ang aming hangarin lang po na mangyari po ito sa ating mga churches. Sana po yung iba yung ganitong ministry po is sobrang challenging. Ang amin lang po na talaga magampanan namin ang mga bagay na dapat nating gampanan tulad sa ganitong challenge na ministry. Challenge talaga to para sa amin dahil hindi po madali ang magkaroon ng ministry para sa person with disability dahil sila ay aakayin natin simula pa lang sa kanilang pamilya hanggang pagpunta nila dito sa church, sobra pong kailangan nila ng tulong ang ating simbahan kasi yun nga yung sinabi ko po kanina na noon nawalan sila ng pag-asa at ngayon nabuhayan sila ng pag-asa dahil sa ministry po na ibibigay natin sa kanila. Hindi lamang po na naka-avail sila ng ganitong mga devices, kundi ang kanilang mga sarili po, ang kanilang pamilya, ang pagtanggap din sa kanila ng mga pamilya nila at pagkaroon nila ng halubilo sa mga tao, lalo na sa mga simbahan natin. Sobra po kami nagpapasalamat sa inyo po, Pastor. At ako po, sobrang pasalamat din po ako kasi hinubog kami ng salita ng Diyos ng aming pastor, si Bishop Abante, si Pastor Peter, tinuruan kami kung paano namin gawin ang dapat gawin. At ito na po, may bago kaming ministry na sobra po kaming nagpapasalamat sa inyo, Pastor, na isinama nyo po kami sa ganitong ministry. Dito po natutunan namin, mahalin, arugain ang lahat ng bagay, hindi lamang po sa mga normal na tao, kundi sa ganitong mga tao na may pangangailangan tulad din natin. So ito po yung sobrang nagpapaalala sa aking puso, sa aking isipan na ang pagmamahal hindi lamang po dapat limitahan, kundi dagdagan, pasobrahan pa po natin. At lawakan pa po natin ang ating ministeryo na ginagampanan, hindi lamang po sa loob lang ng simbahan, kundi sa labas po ay maraming nag-aabang para sa ating tulong, hindi lamang po sa financial kasi wala naman po akong kayamanan, kundi ang ating puso, ang ating pag-share kung ano mayroon tayong kaalaman sa salita ng Diyos, kaalaman sa lahat ng bagay na mayroon tayong pwedeng ibahagi sa kanila. Ito yung pagkakataon, Pastor, na i-share din po natin para sa kanila. Sabi ni Ate Lynn, ang pagmamahal, huwag limitahan. Ito ay dagdagan. Ito ay sobrahan. Len Alidon 2022. Ilagay nyo yan sa inyong mga preaching slides. Quotable quote mula kay Ate Lynn. Kung tamang pagkadinig ko. Ang pag-ibig, ang pagmamahal, hindi dapat yan nililimitahan. Dapat dinadagdagan, sinosobrahan, pinag-uumapaw po. Yan ang isang mensahe po ni Ate Lynn sa atin. At hindi to galing lamang sa kanyang kaalaman. Galing to sa karanasan ng isang tulad ni Ate Lynn na ilang taon na po naglilingkod sa komunidad. Ate Lynn, excited ka ba na
ituloy ito, na magkaroon pa ng maraming ganito, hindi lang sa Tatalon, kundi sa iba't ibang bahagi ng Quezon City. Ano ang parang pangarap mong mangyari? Hindi lang sa atin, sa team natin, kundi sa mga may kapansanan. 1 year from now, pag binalikan natin to next July, o kahit 6 months from now, kapag tayo po ay nag-check ng mga wheelchair nila at devices sila, anong pangarap o nais yung makita? Anong pinagpe-pray nyo? Ako hindi lamang po, kung mayroon pa pong term o word na sobrang excited, mas higit pa po doon ang inaabangan ko. Pastor, umpisa pa lang to, alam ko umpisa pa lang to sa ating ministeryo na gagawin, may aabangan pa po tayo sa susunod na panahon. Kailanman yan dumating, alam po natin ang sobrang excitement, kung mayroon pa, yun nga sabi ko, kung mayroon pang masigit na word dyan, aabangan po natin yan at ipapanalangin po natin na sana pagdating ng panahon, mayroon po itong mga naumpisahan na natin, magiging kabahagi ng ministry, magiging kasama po natin sila sa simbahan, magiging matagumpay po ang kanilang buhay, hindi lamang sa kanilang personal, kundi sa kanilang pamilya, matanggap sila sa lahat ng bagay na mayroon kung ano man ang nangyari sa kanila. Maging kasama po natin, lalo na po dito sa mga simbahan kung saan tayo ay kabahagi sa ministeryo na mayroon tayo. So yun po ang aabangan po, Pastor, aabangan namin. At sana po, ipagkaloob ng Panginoon, ipagkaloob ang lahat ng mga bagay na ito para sa ikaluluwa lahat ng ating personal at sa ating mga kasimbahanan po, Pastor. Amen at amen. Kaisa po namin kayo sa excitement, kaisa namin kayo sa panalangin, Ate Len. Sabi nga ni Ate Len, simula pa lang ito. Simula pa lang ito. Sa mga nakikinig po nito na nais nyo po magsimula ng mga ganitong klaseng ministry outreach para sa may kapansanan, simulan nyo. Simulan natin. Kailangan magsimula tayo somewhere. Hindi ito makakarating po sa vision ni Lord sa buhay nila kung hindi natin gagawin ang ating role, kung hindi natin to sisimulan together. Ate Len, na-bless kami. Salamat. Pagbati sa mga nasa Lighthouse Bible Baptist, maging sa Great Lighthouse Foundation. Ate Len, bago tayo magpaalam, meron ka bang naisabihin sa mga may kapansanan na nakikinig nito? Meron ka bang word of encouragement sa kanila na nais sabihin mula sa puso? Sa lahat po ng nakikinig at nanonood po dito na mayroon pong person with disability, sana po hindi kayo mawala ng pag-asa. May Panginoon po tayo na nandyan lagi para sa atin, para makinig, at nandito rin po ang God is Able, Johnny and Friends, the Great Lighthouse Foundation, at Lighthouse Bible Baptist Church. Kung ano man po ang mayroon kaming pwedeng maibahagi sa inyo, lalo na ang salita ng Diyos, nandito lamang po kami para sa inyo, handang tumulong, handang magbigay ng aruga, handang magmahal sa inyo kung ano man ang mayroon kami na pwede naming i-share sa inyo. Kaya wag po kayong mawala ng pag-asa. Ito ang pagkakataon para sa inyo na maging kaagapay din po kami ninyo sa inyong mga buhay. Salamat po, Pastor. Maraming salamat. At nawa, tama nga sabi ni Ate Len, nawa tayo lahat ay maging kaagapay ng mga tao may kapansanan. Nais namin kayo, sa mga nakikinig na may kapansanan, nais namin kayong maging kasama. Nais namin kayong maging kaibigan. Pero higit sa amin, nais namin ipakilala si Kristo Jesus, ang mabuting Panginoon at maging mabuting kaibigan kasama natin sa buhay. Ate Len, maraming salamat. Napakaganda ng ating usapan ngayong araw na ito. I'm sure na may mga nakinig nito na bless at na challenge at na encourage sa ating usapin at tawa, makapagsimula rin sila kung saan man sila nililid ni Lord. May mga nais ka babatiin, Ate Len, o pasalamatan sa panahon na to? Nagpapasalamat po ako, Pastor, sa pribilehiyong ibinigay niyo po sa akin upang mag-share po kung ano po yung nasa puso ko, ano yung experience ko na maging kabahagi po sa ministeryo na ibinigay sa amin na nakipag-partner po ang God is Able, Johnny and Friends sa ganitong ministeryo po. Sobra po kaming nagpapasalamat na nawa po ito ay hindi lamang po ngayong umpisa, kundi hanggang wakas po ng ating buhay kung saan man tayo ng Panginoon dalhin hanggang siguro sa kamatayan. Ito po yung sobrang pagpapasalamat ko sa Panginoon na natutunan ko ang lahat ng mga bagay, hindi lamang po sa pagiging ganito lang na Kristiyano, kundi mayroon pong puso sa mga
taong nangangailangan tulad po ng mga person with disability po. Ito po yung panalangin, kasagutan ng panalangin na nawa, hindi lang po ito yung umpisa. Marami pang panahon na tayo po, Pastor, ay magiging kaakibat, kaagapay sa ministeryo tulad ng mga ginawa po natin nung Wheels for the World. Amen natin rin. Pag-pray natin nga talaga na marami pang Wheels for the World Philippines ang maganap in the coming years. Ano po? Pero yun nga po, dahil sa God is able, tuloy pa rin ho tayo sa ating ministeryo. Salamat po, Ate Len. Salamat mga kaagapay sa inyong pakikinig at nawa ho tayo ay na-bless, na-encourage, na-inspire. Ito po ang programang God is Able. Ang aming serbisyo ay para sa mga PWD. At kami po sa God is Able, ang nais lang naman po namin po i-alok sa inyo ay katatagan at pag-asa sa bawat isa sa inyo. Mahal po namin kayo. Ako po si Brother Paulo Sanchez. Siya po si Ate Len. At salamat po sa lahat ng ating mga partners. Nandito kami, naniniwala from disability to possibility. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. We love you. God is able. From disability to possibility.